Magandang araw mga kababayan. Isang nakakagimbal na balita ang sumabog ngayon matapos mabulgar ang diumano'y matinding traidoran sa loob mismo ng palasyo ng Malacanang. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, may mga taong napakalapit kay Pangulong Bongbong Marcos ang kumikilos ng patago upang isulong ang kanilang pansariling interes na naglalagay sa alanganin sa buong administrasyon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, hindi na nakapagpigil si Vice President Sara Duterte at agad na umaksyon upang protektahan ang kapakanan ng taong bayan. Pinangunahan ng Vice Presidente ang paglantad sa mga hakbangin na ito na matagal na palang nagmamanipula sa mga desisyon sa gobyerno. Samantala, kapansin-pansin umano ang pananahimik at kawalan ng aksyon ni Ip sa gitna ng matinding krisis na ito. Marami ang nagtatanong sa social media, bakit tila walang nagagawa ang Pangulo habang ginugulo ng mga anino ang kanyang sariling bakuran? Hahayaan na lang ba niyang patuloy na maghari-harian ang mga taong ito? O kaya naman ay may malalim na rason ang kanyang pananahimik? Ang mabilis at matapang na hakbang ni Sara ay umani ng matinding papuri mula sa marami na nagsasabing siya ang tunay na nagpapakita ng tatag ng liderato ngayon. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na revelasyon sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Talaga siya. Hindi ako naniniwala. Papadala ko dyan si Frederick Espida. Si DOJ Sekretaryo. Pinadala ko niya yung DOJ Secretary natin sa Prague para i-check lamang kung talagang nakadetain itong si Zaldico. Pambihira, pinagod mo pa si Frederick Bida. Tamang hinala kasi ito si Bangag eh. Di ba? Kung pagka sinabing wala, wala. Huwag mo ipagpilitan. Oh. Eto mga kababayan, oh, ano bang ano dito? Parang talaga tong presidente na to. Teka lang Ito kumpirmado na ho. Ito, DOJ clarifies Zaldico was not arrested in Czech Republic. Naku. Urge accurate term on jurisdiction. O yan Marcos Jr. ha. Ano daw tinuturuan ka na nitong si Frederick Bida. DOJ yan eh. Oh. Wag ka daw gumamit ng termino na kung ano-ano. Arrest, di nga na-arrest eh. Pambihira. Ito kasi ang problema dito mga kababayan. Sa pagpilit nila na maportray ang kanilang mga sarili na wala silang kinalaman dito sa skandalo na to, especially dyan sa Malacanang, ginagawa ho nila lahat, pati ka-fake news yan, ginagawa ho nila. Anak ng toko, fake news itong si Auntie Claire, fake news itong si Boying Reymulla, pati ba naman presidente fake news? Yung dalawa na yun, aanoyin natin, kumbaga, di ba, maaatim natin na medyo fake news yung mga yun kasi talagang pinuprotektahan nila tong si Marcos Jr. Pero yung mismong presidente, magpapakalat ng fake news, diyan naman ho tayo, kumbaga, hindi presidente ng ginagawa nitong si Marcos Jr. Di ba? Halimbawa, kung ang nag-report niyan, DOJ, si Frederick Bida, nagpa-press con siya, meron kaming natanggap na unverified information. Kumbaga, press conan lang. Magpa-press con sila about sa progress ng mga isinasampang kaso sa mga involved dito sa flood control scandal na to. Okay? Tapos, meron kaming unverified report na di umano, nahuli na itong si Zaldico sa Czech Republic. Palakpakan. Diba? Palakpakan yung mga media noon. Pero yung ginamit na term, di umano, unverified. Kaso itong si Marcos Jr. nahuli na. Bangag talaga Lakas ng tama ho. Baka nakabatak lang siya noong mga panahon na yon. Nakabatak lang siya ng pulburon. Ito, rekta raw tayo. Kay Prof. Malutigia. Huwag ko kayo, yan na nga ba sinasabi natin, kung yung mismong presidente nagpapakalat ng fake news, so yung mga ilinabas nila dyan sa mini trial, dyan sa Injustice Committee, magdalawang isip din mo kayo dyan. Di ba? Baka bukas makalawa, pag nag-umpisa na yung trial na yan, biglang anong tawag dito, pumutok lahat sa mukha ng mga na yan, mga prosecutor. Pero sa tingin natin, kung alam din ng mga congressman na wala silang, hindi rin
magmamaterialize, ika nga. Yung impeachment na yan pagdating sa Senado, feeling ko sa tingin ko kung ako congressman, kung alam ko rin na hindi mai-impeach si Sara Duterte sa Senado, mantakan nyo, partial committee report na lang. Hindi makakuha ng sapat na boto itong si Ping Lacson. Doon na lang sa partial committee report. Hindi makakuha ng sapat na lagda. Di ba? Paano pa yung impeachment? Napakatindi ho niyan mga kababayan. Magkakalatagan ho talaga ng ebidensya dyan. Merong Rodante Marcoleta dyan. Diyan talaga mga kababayan, makikita ho natin at yung boto natin kay Rodante Marcoleta sulit na sulit kung sakaling umakyat sa Senado yung impeachment na yan. Pero sigurado ho natin dito mga kababayan, kung ako si congressman at hindi rin naman ako sigurado na mai-impeach si Sara sa Senado, hindi ko na isusubo yung sarili ko dyan. Diba? Hindi ko isusubo yung sarili ko na pirma-pirma ako dyan. Pagka hindi na-impeach yan, kahit nagalit ako kay Sara, kahit na DDH ako, Duterte diehard haters, di ba? Kung alam ko na hindi mai-impeach si Sara at pag naging presidente to, may posibilidad na meron akong kalalagyan, di ba? Malaki ang problema ko. Ngayon ko sigurado mai-impeach, meron sapat na boto sa Senado, ibang usapan yan kung ako ay DDH. Kung ako ay may bagahe, kung ako ay tumanggap ng envelope, tumanggap ng maleta sa flood control, ibang usapan yan. Ngayon kung wala rin lang naman, manahimik na lang ho kayo, huwag kayong pumasok o huwag kayong pumirma. Kasi anak ng tokwa, dito sa isa na to, kung dun sa unang impeachment talaga sinilip na sambayan ng Pilipino kung sino yung mga pumirma dyan sa impeachment na. Dito sa isa na to, ang sigurado ho dito mga kababayan, talagang mamarkahan kayo. Ilang taon na lang, 2 taon na lang, election na naman. Yung mga re-electionist na congressman, yung si Bernadette Vargas. Punta na ho tayo dito kay Prof. Malo. Habang segue na nun. Sinasabi mong sinong may command responsibility? Sino ba yung sinasabi mo sa executive branch? Practically kasi parang pinangalanan na niya kung sinong mastermind pero hindi niya sinasabi ang pangalan. So itong kanyang public statement, maraming mga kahulugan na kung saan naklinarado, mas madaling ma-appreciate ng taong bayan yung sinabi niya. Parang teleserye kahapon kasi una, nalaman natin na may plano palang umalis by April 20 dapat, no? Hanggang May 4 ata itong si dating Speaker Martin Romualdez dahil mayroong magpapasurgery ata, no? Doon sa Singapore. Tapos may pahayag ang ombudsman, hindi pwede, hindi maaari. Pipigilan namin. Tapos nakita natin merong petition sila doon sa Sandigan na bayan, may kaso daw kakaharapin, pero ang una pa is parang may petition muna. Tapos, ipinakita yung travel clearance ng camera at after nun, lumabas po siya at mayroon pong 11-minute video na pahayag. Ito pong si ex-speaker Martin Romualdez. Ano po muna ang masasabi nyo doon sa kanyang naging pahayag po kahapon? Well, Admar, siguro natutuwa na rin tayo at nagsalita na ang isa sa mga principal na individual o opisyal ng panahon na yon ukol dito sa mga nangyaring paglobo ng unprogrammed appropriations, no? Natutuwa ako kahit parang 8 months ang delay na nagsalita siya, pero sana yung pagsasalita niya hindi lamang threat dahil hindi siya na pagbigyan dyan sa health vacation papunta sa Singapore. Sana nagpakatotoo na siya at sinabi na niya lahat kisa sa sinasabi niya na kung bababa siya, kung mahuhulog siya, hindi lang siyang mag-isa. Kasi masyado nang matagal itong ginagawang telenovela tungkol sa flood control projects. Nakita naman natin ang epekto nung pagkamal ng pondo. Hindi halos tayo makarespond dito sa crisis natin, no? O ang tinatawag nilang energy emergency. So,
natutuwa ako pero nalulungkot rin ako dahil hindi nabuo yung kwento. Contingent kumbaga yung kwento sa reaksyon na gagawin ng administrasyon. Kumbaga kung susumahin natin lahat, para bang pag-amin nyo na meron ngang katiwalian na nangyayari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin, Prof? Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Ang sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinabmit niya. Hinihintay ko yung itong araw na ito pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas niya yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista, di madaming ganong proyekto at dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being executive. Mali doon. Kasi meron ring command responsibility ang pinuno ng legislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches and government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mapahayag, But the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no Speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na, gusto ko ito, ilabas nyo kaagad ha, na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo, since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Correct. Pero nasa succession siya. And it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo. Nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo. Pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes at dahil magpinsan nga, nag-give way si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is.
Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts? Yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker. Hindi. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations, o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses eh. Nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC. Maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Opo, at doon din sa kanyang pahayag, itinuro din niya itong sa executive. Kasi sabi pa nga niya dito, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Sabi pa niya dito, so if the allegation that there was systematic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Pero kung iko-connecta natin doon sa sa mga sa oral arguments sa Supreme Court kahapon, yung mga main project na inilipat doon sa yung mga unprogram na mga project nilipat sa program, yung mga nasa program nilipat doon sa di ba nasa Congress yung kapangyarihan na noon, bakit ganun ang nangyari? Oo, tama ka doon. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, ang hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala namang batas na nagsasabi, bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy dyan eh. Ginawa lamang yan nung huling administrasyon, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget, I think that was 2019, so nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical, pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. Andyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House na nagawa nila ito, na isa tuparan nila ito. So it is not as if he does not know. Correct. Kaya ngayon yung problema ko dun sa kanyang statement kagabi, how I wish na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo?
No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment. Tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman, itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment. Opo. Di ba maalala natin din, Prof, no? Yung House Committee Chairman, Justice Chairman ngayon na si Luis Tro, kumalat, di ba, yung kanyang pahayag dahil kay Speaker, dahil kay Speaker, dahil kay Speaker. Parang hindi tumutugma doon sa sabi ni Speaker na hindi ko kaya silang diktahan at hindi ko kayang ano. Ang daming dahil sa kanya eh. Ibig sabihin, hindi may isa sa katuparan yun kung talagang iba yung mag-isip yung iba at wala kang control. Oo. Tama yun, no? At saka hindi in-explain yung park, di ba? May park at sagasa. Hindi rin niya sinabi yung he is oversee or caretaker sa 20 districts during his time. So pag pinagsama-sama mo lahat ito nangyari nung siya ay speaker, para magda-doubt ka dun sa towards the end ng kanyang statement. Maganda sana yung simula eh. Akala ko nga finally he will be free and will be able to tell the public what really happened. And pero yung to say na wala akong kinalaman dyan, malinis ako, mahirap naman yung siya mismo ang nagbubuhat ng bangko niya. Ang nakita naman natin how he governed and how he acted while he was speaker from 2022 to when he resigned. Opo. Balikan ko lang kasi nabanggit niya dahil kung siya daw ang mastermind, makikita na raw sa kanyang distrito ang mga ghost project at kung ano-ano pa. Parang hindi naman ata siya nakakonsentrate ba sa kanyang distrito kasi panay siya ikot sa buong Pilipinas. Mas malaki pa nga yung mukha niya sa mukha ng presidente na nakabalandra every Prof, nag-iikot siya sa Pilipinas. Rason ba ito na sasabihin mong kung ako ang mastermind, makikita yan sa aking distrito? Oo, kaya nanghihinayang ako kasi kung gagamitin mong barometro ang distrito mo, at pag talagang binuksan natin lahat ng impormasyon tungkol sa distrito niya at ang ginagawa niya sa ibang distrito, masyashock ka talaga. At doon mo makikita anong uring speaker ka, no? At the same time, siguro kailangan rin natin tanungin, sino ba yung sinasabi mong sino may command responsibility? Sino ba yung sinasabi mo sa executive branch? Practically kasi parang pinangalanan na niya kung sinong mastermind pero hindi niya sinasabi ang pangalan. So itong kanyang public statement, maraming mga kahulugan na kung saan klinarado, mas madaling ma-appreciate ng taong bayan yung sinabi niya. Dito po sa kanyang pahayag, I will not allow myself to be turned into a scapegoat so that, ito pala. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully, if this matter to be handled as legal issue, then it will be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist in waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. So ibig ba sabihin, ito ba'y pahapyaw na banta? May alam ako sa inyo ngayong administrasyon, may alam din ako sa past administration. Lahat-lahat na yan ng component ng Kongreso,
at sa ano sa executive. Parang ganun ba yung kanyang gustong sabihin, Prof? Oh, klarado it's a threat. Pagbabanta kay Mr. Marcos, sa tingin ko principally kay Mr. Marcos Jr. Hindi na yung previous administration probably pero clearly he is laying the predicate that ang mastermind dito ay si Mr. Marcos Jr. Hindi lang niya pinapangalanan, pero nandun yung threat na hindi ako babagsak na ako lang mag-isa. 'Di ba? Hindi ako magiging scapegoat. So scapegoat nino, 'di ba? Pag inanalyze mo, pag dineconstruct mo yung bawat sinasabi niya, scapegoat nino. Sino nagagawa sa iyo bilang scapegoat? So meaning merong storya na ganon, may plano na ganon, gawin kang scapegoat, kaya ka lumabas. So makikita mo rin doon, so diversionary pala. At gagawin lang siyang scapegoat, later on, siguro mahina lang ang ipapile na kaso, o kung malakas, mahina ang evidence, nagkaroon ng maneuverability ang Pangulo. May isa siya diyang binanggit na salita, yung political demolition. Ibabalik ko sa kanya, hindi ba ikaw nagsimula ng political demolition? As early as 2022 November, hindi ba kayo ang nagplano ng political demolition? Laban kanino? Laban sa Vice Presidente ng iyong pinsan. So ibabalik ko and let it stick to him. Please do not talk about political demolition as if you are, you Nako. were buried, you were pilloried, you were pulp dry because there is one person who you did that to, and that is the Vice President. And I think part of the threat, yung sinasabi niya, yung previous administration, I think everyone is pinning. Kumbaga, yung may laro na pin the tail to the donkey. Ilang beses na pinin Hanggang ngayon, hanggang this very day, yung sinimulan niya, tinatapos ng iba. And you talk about political demolition? I think Opo. that is too much. Pero nilagyan niya ng S yung past administration. So hindi ibig sabihin na last administration kasi baka ha, ang iniisip ko kasi parang ang unitin ngayon yung itong Marcos at Yung saka Dilaw. yung Dilaw. So baka mahasama din yun kasi past administrations may S plural Pero dito sa kanyang last line, Prof, sabi niya rito, and to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Para ba itong Prof, no? Imbis na pabanguhin yung kanyang pangalan, is mas malalaglag siya. Kasi nga, kung isusuma total mo, umaamin siya na meron ngang hindi lang siya yung mastermind. Corruption. No, alam mo, Admar, that is not a leader. A leader takes responsibility for the things he did, for the things he asked someone to do, for the actuations that led to hatred and divisiveness to be spread over the political arena. That is not a leader. When you threaten, you put me under the bus, lahat kayo isasama ko. Might as well tell. So, Mr. Speaker, please tell your story. You have the public ear now. People are listening. Oo, medyo jaded kami. Oo, hindi kaagad kami maniniwala. Pero sabihin mo ang totoo. That will free you. And that will probably regain a certain level of trust by the public on you. Kasi mahirap yung gagawin niya. Kasi pinsan niya yung makakalaban niya. Kamag-anak niya to a certain degree. Siguro yan ang dinaanan ni Senator Amy Marcos when she decided enough is enough. So ako, ang request ko lang, mahaba na ho ito, wag na natin paubutin ang susunod na SONA. Yung SONA dati, ang sinabi, mahiya naman kayo. Abay, mag-isang taon na ho, walang nahihiya, walang nakakasuhan, walang nagsasabi ng totoo. Lahat hinihintay lang yung dokumento pero wala naman naglalabas ng dokumento. So sana maayos natin itong problemang ito
through the former speaker. Opo. Mula noong nagkaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee led by Senador Rodante Marcoleta, yung pagkakadiscover kasi hindi na maitago ng administrasyon na meron talagang problema doon sa flood control project. Lumaki na ito, narinig ito panahon ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hanggang kay Ping Lacson, paglabas ni Guteza, marami mga nabulgar na mga pangalan, paglabas ni Zaldico, naglabas ng video, paglabas ng Brave 18, yung mga pahayag din ni Chanco. So matotal, isama na rin natin po yung mga narinig natin sa Korte Suprema. May makikita na ba natin yung picture na nagtutugma-tugma talaga at hindi siya hiwa-hiwalay, Prof? Oo, at maganda yung tanong na yan. Kahit na pabudol ng pabudol, kahit na linilihis tayo, kahit na paikot ng paikot, alam mo, mayroong isang napakalakas na power na